Hello. Check sound. Amen. Magandang gabi. Tayo po'y mapupuri sa ating Panginoon. Talapak natin ang ating kamay. God is good. We sing and shout it. Awitin po natin ito na may kagalakan sa ating puso. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's true. God is good. We sing and shout it. God is good. We celebrate. God is good. No more without it. God is good. We know it's true. And when you think of His love for me, my heart will be praised. And I feel like dancing. For in His heart there is room for me. And I run with arms open wide. God is good. We sing shouting, God is good. We celebrate, God is good. No one without it, God is good. We know it's good. And if you think that's His love for me, my heart will be raised. And I feel like dancing. For His my heart there is room for me. And I walk with arms open wide. We sing and shout it, God is good. We celebrate, God is good. No one without it, God is good. We know it's good, God is good. God is good. We sing and shout it, God is good. We celebrate, God is good. No one without it, God is good. We know it's true. Ay, tumayo ka ba? Hallelujah. I lay Zion for a foundation. Amen. Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Awit tayo ng malumaning na awitin, mga kapatid. Sambahin natin siya na may kagalakan buhat sa ating mga puso. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O
presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in the way. Let us be a praise to the glory of your grace. Unify your people, O God. Once again. Unify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Unify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your grace. Unify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. Let us be a praise to the glory of your grace. Unify your people, O God. Unify your people, O God. Unify your people, O God. Hallelujah. Pinupuri ka lang ng Diyos na iyong sinalabihan Amen. Ngayong gabi tayo po'y dudulog sa panalangin at ating itaas. Una po sa lahat ang ating mga tagapangunan. Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell at ang ating national leader, Pastor Alberto and Sister Susan Disipeda. Ang mga missionaries, patuloy natin itaas na sila ay gamitin at pagpalain ng Panginoon ang kanilang pamilya, ang kanilang ministry. Maging ang mga regional leaders sa mga conferences, crusades, Pioneer Rally, Harvesters of Coming. Panalangin natin ang favor ng Panginoon ay laging sumasa atin. At ganoon din ang Las Piñas Church, patuloy natin ipag-pray sa mga obligasyon at responsibilidad. At ganoon din sa inyong lingkod, sa aking pamilya, at kay Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalino, Pastor Narp, and Sister Lorna Soria, Pastor Renato, Sister Betty Suruiz. At ganun din sa mga kapatirang may mga business, Heartness Family, Sister Merlita Esteban, Sister Melda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At ganun din mga kapatid, kay Brother Gian, Sister Semi Arsadon, sila ay biyayaan ng Panginoon ng anak. Maging kay Alvin Oronya, patuloy natin pag-pray na pagpalangin ng Panginoon ang kanyang company. At sa mga may karamdaman for recovery, Itulio Celes Senior, Leo Hilot, Merly Canonisado, patuloy natin itaas. Sila ay pagalingin ng ating Panginoon. At kay Sterling Dacaba sa kanyang breast cancer. At Brother R.J. Navarez sa kanyang gallstone. At sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing,
Maribel Garcia, Roxanne Esteban, at ang ating bansa. Patuloy natin itaas, mga kapatid, ang pakikialam ng ating Panginoon. Ganon din ang gawain natin ngayong gabi. Mangusap muli ang ating Panginoon, gamitin niya ang kanyang banal na salita. At ganon din, patuloy natin ipag-pray through online yung ating mga kaibigan at mga kapatid na nanonood. Patuloy natin ipag-pray, nakatakuin ng Diyos ang kanilang pangangailangan at anuman ang kanilang personal na kahilingan. Ang Diyos ang siyang kumatakbo ng lahat ng ito. Hallelujah. Ngayong gabi, tayo po'y dudulog sa ating Panginoon na may pananampalataya. At bago tayo, mga kapatid, pangunahan ni Brother Vincent sa pagbukas sa panalangin, muli ating itaas ang ating mga personal na kahilingan. At kasabay nito ay purihin na rin natin ang ating Panginoon at pasalamatan. Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Sambara Shira Handa, we give you praise. We give you glory, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na matatag dakilang Diyos ang iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang aming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago magpakailanman, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkilos mo kaninang umaga. Panginoon, patuloy kami umaasam sa patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu. Panginoon, muli mo kaming samahan, Lord God. Sanctify us with the truth, Lord God, na nanggagaling sa iyong banal na salita, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. Umaasa, humingi ng pabor sa iyo, Lord God, mula sa aming mga tagapanguna, Panginoon, ang bawat pastor na tinawag, Panginoon, sa buong mundo, Lord God. Ba't ibang dako ng bansa, Panginoon, patuloy mong samahan, Lord God. I-bless ang kanilang buhay, Panginoon. Dumaloy ang blessing, Lord God, sa kanilang congregation, Panginoon. Katapuin mo rin, Lord God, ang pangilan ng kanilang pamilya, Panginoon. Ganun din, Lord God, ang bawat nakasuporta sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang kanilang resources, lalo-lalo ang pananampalataya, Lord God, na maging kabahagi sa iyong kaharian, Panginoon. At Lord, dalangin namin sa bawat isang may sakit, Panginoon. Ikaw ang magpagaling, Panginoon. Magbigay ng comfort, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, aming dakilang Diyos. Ikaw, Lord, ang kumilos sa kanilang mga buhay, Lord God. Ang kalooban mo maganap, Panginoon. Ganun din, Lord God, mga kapatid namin, hindi namin kasama na sa ibang lugar, sa ibang bansa, Lord God. We pray, Lord God, for your covering, Panginoon. Patuloy mong ingatan, Lord God, ang kanilang mga buhay, Lord God. Bigyan ng direksyon ang kanilang hakbang, Panginoon. Ilapit mo, Lord God, sa mga tamang tao. Magpapalakas ang kanilang apoy sa pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, nagpapasalamat kami, Lord God, dahil ngayon pa lang by faith, Lord God, kumikilos ka na, Panginoon. Ihanda mo ang bawat isa, Lord God. Puspusin mo, Lord, ang aming pastor, ang pangalan ng iyong banal na salita, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas, Lord God. Ikaw ang kumausap, kumatagpo sa pangailangan ng bawat isang narito, Lord God, pati na naman nanonood online, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw ay laging mabuti, Panginoon. Sa ilang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magtanggapan sa isa't isa. I will celebrate, sing unto the Lord. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. At ang ating pong schedule of worship, Sunday School, 9 a.m. tayo po'y magpapasimula. Tulad ng nabanggit ko, hindi lang para ito sa mga disciple o sa mga workers, ito ay para sa lahat. No? Tayo ay nag-aaral. At uulitin ko yung binanggit ko kaganina, kung sisimba ka rin, sasamba ka rin sa Panginoon, lubos-lubusin mo na. No? Hindi yung dadaluhan mo lang ay yung pangangaral. Tapos yung Sunday School, hindi mo dadaluhan.
mga kapatid. Pagdating sa langit, ano kaya ang sasabihin ng Diyos pag ganyan ang katwiran mo? No? Lord, gusto ko ito lang muna yung dadaluhan ko. Kaya ito ay paalala sa bawat isa, mga kapatid. Kasi ang panganib dito, ito nga gusto kong sabihin sa inyo, ang panganib dito ay nag-aaral tayo at isa sa itinuturo ng salita ng Diyos, tumibay tayo sa pangitain, ganoon din sa doktrina. Kaya maraming mga mahihinang mananampalataya, maraming mananampalataya na nakukompromise sapagkat hindi rooted sa Word of God. Kaya tignan ninyo, nung dumalo, mga kapatid, yung kanyang pagdalo ay yun nga, namimili siya yung gusto niya. No? Tulad ng pinangaral ka kanina, tayo ay kasama na ni Kristo na napako sa krus. No? Paalala lang yan, hindi na tayo religyoso. Mga kapatid, hindi na tayo religyoso. Kaya napakahalaga ito na kailangan natin maintindihan. No? Para matuto tayo, yung inyong mga anak ay lumaki, mga kapatid, nauunawaan nila ang salita ng ating Panginoon. At ang ating pong Sunday morning service naman ay 10 a.m. No, madalas 30 minutes tapos na ako mangaral. Kaya yun yung ating po namang pagkakataon para makauwi ng maaga sapagkat napakainit nga ng ating pong sitwasyon dito. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito maabot ng 50 heat index nung kamakailan. At Sunday evening service ay 6:30 p.m. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating corporate prayer, mga kapatid, Lunes hanggang Sabado. Kaya bago gumawa ng gawaing bahay, bago mga kapatid makipag-usap kung kanino man, manalangin muna, kausapin muna natin ang Diyos. No? At yun ay pagsasanay sa ating spiritual na buhay. Kasi kung wala kang disiplin, mga kapatid, mahihirapan ka. No? Yung gusto lagi ay sarap ng buhay. Baka pasyal ka muna sa lugar na yun, magpapakasarap muna ako. Pagdating ang hirap, mga kapatid, mahihirapan ka. No? Kasi gusto mo laging masaya. Ito yung nakita ko, takot umarap sa mga obligasyon at responsibilidad, lalo na ayaw magsakripisyo yung ganitong uri ng mga tao. Kaya pay the price, mga kapatid, kung meron kang hinihingi sa Diyos. No? Napakahalaga yan. Pagbabayaran mo ng halaga. Okay, June 5, ang ating pastor's meeting at men's discipleship class ay sa gabi. At ito ay sa Mother Church sa Mandaluyong. At June 6, ito naman ang ating Jubilee Night dito po sa Las Piñas. At kasama natin yung mga daughter churches. At i-announce ko na rin, mga kapatid, June 19 and 20 ay ang Muñoz opening. Nakuha natin yung simbahan, mga kapatid, at iti-take over ito ng June 8. So may nakuha na tayong building doon para maging simbahan. Kaya ito ay 35,000, so natawaran natin ng 20,000. Happy? Praise God. Kaya maintindihan mo yan pag ikaw yung headship, kung ikaw yung leader, maintindihan mo kung ano yung sitwasyon. Totoo niyan, yung pamasahe ko dapat sa Guam ay idinaw ko na lang doon. No? Salamat pala sa nanalangin dahil nakapasa ako sa US visa. So, masaya ko dahil nakapasa ako, pero dahil hindi ko kasama yung aking kaibigan na dumalo, mga kapatid, kaya nag-decide na lang ako na
next year na lang aantayin ko siya, no, para sabay kami. At dumating nga yung opportunity, tumawag si Pastor Jet, so merong building doon, ay napakalaki. At mga kapatid, sabi ko nga, sige, kunin na natin yan. Kaya yung aking pamasahe para doon, binigay ko na lang. Kaya ito, kamunan ito. No? Kamunan ito. So, hallelujah. Ayaw ko naman kasi na masaya ako naroon, tapos nakita ko nagdurusa yung gawain ng Diyos. Hindi ako ganong klaseng pastor. Gusto ko mga kapatid, maiayos muna ang gawain ng Panginoon. Tsaka may mga pagkakataon pa naman yan. Ang mahalaga doon, mayroon akong US visa. No? Hallelujah. So, meron din tayo project na inilaan dyan, mga kapatid. Kaya tulad ng narinig ninyo, kung hindi man linggo-linggo, meron tayong project dito. Kahit sa isang buwan, meron tayong gagawin. O may nagagawa. At ito yung mga bagay na kailangan natin. Alam niyo kung bakit nabanggit ko ito? Kasi para maintindihan ninyo yung inyong binibigay sa gawain ng Diyos, dito na pupunta. At lahat tayo nagsasakripisyo. As a pastor, hindi lang ako naghahamon dito para tumulong kayo, kundi kami rin at ang aking pamilya ay tumutulong sa gawain ng Diyos. At kaya yung binanggit ko mga kapatid, mataas ang Panginoon. No? Binanggit ko yun para maintindihan ninyo na ito ang kailangan natin, magtulungan tayo para maitaguyod ang gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayon sandali, muli minsan pararangalan pa natin ang ating Panginoon sa mga handog at kaloob. Pero inuulit ko, walang mga nag-i-sponsor dito sa atin. Kundi ang pera ng church ay nanggagaling dito. Kaya hamunan ng pananampalataya, mga kapatid. Hamunan ng pananampalataya. Kaya nga sa pastors meeting, kakusapin ko yung mga pastor na tulungan natin na makapagbukas ng gawain ang Muñoz, makapagpasigula na. No? Kasi talagang iba ang labanan sa Nueva Ecija. Kaya nga kahit nandirito ako sa Las Piñas, ang isip ko ay naroroon, mga kapatid. At kung ano man yung ating kung maitutulong ay gawin na natin, no? Kaya yun ay daughter church ng Las Piñas. Atin yun. Kaya kailangan natin suportahan. Purihin ang Panginoon. So ngayong gabi, tayo niligong ng handog at kaloob sa ating Panginoon. Hallelujah. Brother Bong, pangunahan tayo sa handog at panalangin. Praise God. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon ngayong gabi nyo God. Pasalamat po kami sa patuloy na pagpapala at pag-iingat. Provision Panginoon, salamat po God sa pagkakataon sa aming pagbibigay. Patuloy na pagpapalain pa Panginoon at susunod ng bawat isa. At sa ilang po, ito ay pinaritan ng kapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I'm working on a building. I'm working on a building. It's a big foundation. I'm holding up the blood-stained banner of my Lord. And I never get tired. Working on a building. Because when I get to heaven, I'm gonna receive my reward. I'm working on a building. It's a big foundation. I'm working on the blood-stained banner of my Lord. And I never get tired. Working on a building. 'Cause when I get to heaven, I'm gonna receive my reward.
Amen. Dalangin ko na pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at kaloob. Gospel of Luke, chapter 2, beginning verse 41 hanggang verse 52. At nagsisiparoon taon-taon ng kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At ang kanilang maganap na mga araw, sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na makaraan ng 3 araw ay nangagtagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nakaririnig ay nagsipanggilala sa kanyang katalinuhan, sa kanyang mga sagot. At nang siya'y makita nila ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At sinabi niya sa kanila, "Bakit niyo ako hinahanap? Di ba gatalastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" At hindi nila naunawaan ang pananalitan sa kanila'y sinabi. At lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng pananalitang ito. Verse 52. At lumalaki si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Tayo po'y saglit na yumuko, manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang pangangaral ng iyong banal na salita. Buksan mo ang espiritual na kamalayan ng bawat isa at sangkapan mo kami ng karunungan ng iyong salita at higit sa lahat ng iyong banal na espiritu. Ihanda mo, Panginoon, ang iglesyang ito sa dakilang bagay na gagawin mo at naririto kami, gamitin mo bilang instrumento. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang Misfits for the Kingdom. May mga tao ang pakiramdam nila ay hindi sila bagay sa ministry. Hindi sila perfect, hindi sila flawless, hindi sila accepted ng lahat. Pero madalas, ang ginagamit ng Diyos ay hindi ang mga pit o standard ng tao, kundi ang nagsukong buhay kay Jesus. Kaya nakakadaya pagkaminsan ang pamantayan ng sanlibutan dapat ay may height ka, pogi ka, magaling kang manami, no? Magaling kang magsalita, marunong ka. Yun yung pamantayan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang pamantayan ng Diyos, kung nais mo na ikaw ay gamitin ng ating Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kaya ito yung continuation ng pangangaral ko kaganinang umaga. Ngayon, ipapakita ko lamang mga kapatid, kapag nagbigay tayo ng buhay sa ating Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. Kaya nakakapanghinayang, marunong ka nga, may talent ka nga, may alam ka nga, hindi ka naman nagpapagamit sa Panginoon. Doon na lang tayo sa mga mananampalataya, mga kapatid, na walang alam, pero willing
na matuto o bukas ang kanyang buhay na isuko at handang ipagamit para sa ating Panginoon. Sa ating pong tekstong binasa, si Jesus sa edad na 12 ay tila misfit sa mata ng tao. Hindi siya sumunod sa inaasahang flow ng family. Habang ang lahat ay pauwi na, siya ay naiwan sa templo. Kaya sa paningin ng tao, parang kakaiba o merong pagkakaiba kay Jesus. Ang sabi ng banal na kasulatan kung bakit siya ay nanatili, sapagkat naunawaan niya na mayroong ibinigay ang sangkalangitan na assignment para sa kanya. Kaya naguwian na ang lahat, samantalang si Jesus ay nagpaiwan sa templo. No? Gusto niyang matuto. Gusto niyang mag-aral. Ito yung gusto kong pag-usapan natin, na kapag ikaw ay nasa loob ng iglesia, ito rin dapat ang laman ng ating isip. Gusto mong maranasan ang pagkilos ng Diyos, gusto mong maunawaan at maintindihan yung mga bagay-bagay sa paglilingkod sa Panginoon. May kaugnayan sa ating ministry. Kasi inihahanda tayo ng Diyos habang dito pa lamang sa lupa para doon sa buhay na walang hanggan. Para maalaman ng bawat isa, ano ba ang buhay pagkatapos dito? Ano ba yung naghihintay sa kabilang buhay? May nakapagsabi ng ganito, sometimes, God will make you uncomfortable in the crowd because your calling was never designed to blend in. Kaya kung ikaw ay may tawag sa Diyos, kung ikaw ay may plano na magpagamit ng buhay sa Panginoon, mga kapatid, dapat i-separate mo ito laan para sa ating Panginoon. Humiwalay ka sa karamihan. Ito yung ibig sabihin. Kaya hatiin ko sa 3 bahagi ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Una, misfits are often misunderstood. Ang mga hindi akma ay kadalasan hindi nauunawaan. Sabi nga rito sa Luke 2 verse 48, why have you treated us like this? Sa Tagalog, at nang siya'y makita nila'y nagtaka sila. Sinabi sa kanyang ina, anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Mga kapatid, nag-alala ng labis ang mga magulang ni Jesus kung saan-saan siya hinanap. Na kung akala, ang sabi rito, ay nung nag-uwian na kasabay doon sa pagdaloy ng maraming tao. Akala nila sumusunod si Jesus sa kanila. Nung namalaya nila, wala si Jesus. Kaya pinuntahan yung mga bahay ng kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anakan, baka naroon si Jesus. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi nila natagpuan. Saan nila natagpuan? Sa loob ng templo. Kaya ito yung magandang larawan, mga kapatid. Kung meron kang anak, turuan mong maging mapagpahalaga na dumalo sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya hindi agad naintindihan ni Maria at Jose si Jesus. Bakit po? Dahil iba yung burden nila. Iba yung prioridad nila. Iba ang conviction nila. At bilang mga workers, kapag pumasok tayo sa ministry, ito rin ang dapat nating maintindihan. Misunderstood rin ito.
ang ibang tao. Nasasabihin sa iyo, ang ganda ng trabaho mo. Iiwanan mo yan para magpastor ka. May negosyo ka, iiwan mo yan para magpastor ka. Kaya pagka minsan, di tayo maunawaan at maintindihan mismo ng sarili nating pamilya. Nagpapagamit tayo ng buhay sa Panginoon. At sasabihin ng ating mga mahal sa buhay, anak, paano na lang kami pag nagpastor ka? O kaya sasabihin sa iyo ng asawa mo, paano na lang kami pag nagpastor ka? Makakapagtapos ba ang mga bata ng pag-aaral? Magiging maganda ba ang ating buhay? Yan tinig na yan, narinig ko yan. Salamat sa Diyos, hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon. 3 beses ako nagpasimula ng gawain, 3 beses ako nag-pioneer, 3 beses din ako nag-take over ng churches. Yung aking mga anak, merong iba't ibang lugar kung saan pinanganak yan. Si Miriam sa Baclaran, si Chini sa may San Pedro Laguna, si Ella sa Pasay, si James dito sa Las Piñas. Kaya kung naisip ko lang kung ipapangalan ko sana sa kanila yung mga lugar kung saan sila pinanganak para hindi na ako malito. At pag nag-aral sila, mga kapatid, pagkatapos ng grade 1, sa ibang lugar naman maging grade 2. Yung aming mga gamit noon, di gulong. Kasi kulang pa mga workers noon, hindi pa tayo kadami, hindi pa tayo katulad na kadami ngayon. Ang mga pastor dito sa mga kapatid sa Luzon ay nasa 600 na. No? So, ibig sabihin, 600 churches may git yan. Hindi pa ganun mga kapatid, karami ang mga pastor noon sa Father's House. Kaya pag tinawag ka, o kailangan kita, nahugutin ka nito, then susunod ka lang. Kaya kami sunod ng sunod eh. Hindi katulad mga batang pastor ngayon, kapag nandoon na sa simbahan, pag sinabi mo, isi-send out kita, nakasimangot. Noon, sunod kami ng sunod. Kaya minsan hindi maintindihan ito. At sabi nga ng iba sa akin, paano na lang yung anak mo? Paano na lang? Kasi palipat-lipat ang simbahan. O ngayon, yan yung sagot. Nakita niyo naman yung aming mga anak. Hindi pinabayaan ng Diyos. Kaya ito rin yung dapat nating maunawaan at maintindihan. Kaya nga ang sabi nito, habang iba ay gusto ay comfort, ang tunay na tinawag ng Diyos ay merong holy disturbance sa puso. Para bagang may hinahanap ka, para bagang may kulang, para bagang mga kapatid, meron kang gustong may magawa pa sa ating Panginoon. No? Hindi ka mapakali. Hindi ko makalimutan noon, meron akong kinausap na pastor, sabi ko sa kanya, kailangan natin ng isang pang pastor para pumunta roon at yung skill mo ay tamang-tama para sa lugar na yun. Kaya, introduction pa lang ako, ang sabi niya sa akin, pastor, maliit pa yung anak ko. Yung bahay namin, hindi pa tapos mahulugan.
Kaya pinalagpas ko yung pagkakataon na yun. Ang ginawa ko, nanalangin lang ako. Hanggang isang gabi, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Pastor, ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo ko. Ang sagot ko sa kanya, yan nga ang panalangin ko. Huwag kang makatulog. Bagabakin ka ng Diyos. Kasi tumatakas ka sa tawag ng Panginoon. May mga kaluluwang naghihintay sa iyo, may lugar na naghihintay sa iyo, pero ayaw mo. May mga tinaguri ang pastor na off-duty. Ang tawag ay pastor, pero wala mga kapatid doon sa kanyang lugar na kinaroroonan. Nung nalaman niya na yun ang panalangin ko, kasi ganun ako eh. Sabi ko, Lord, pagkabagin mo siya. Kausapin mo sa panaginip. At salamat sa Diyos. Minsan pa pinatunayan ng Panginoon yung panalangin ko, pinakikinggan mo. Dinirinig ng Diyos, kaya kilala ko ang ating Panginoon. Kaya ano po ang nangyari? Ang sabi niya, Pastor, pwede ba baguhin mo na yung panalangin para sa akin? Tutugon na ako. Yun, tumugon siya. Alam mo, nung tumugon siya, yung bahay niya, yung kulang, pinulifate mga kapatid ng kanyang kamag-anak. Tapos yung anak niya na iniisip niya, paano kayo makakapagtapos ito? International school, libre pa. Kaya kung minsan marami tayong mga pagtanggi na ginagawa pag may tawag ang Diyos sa buhay natin. Ngayong gabi, tandaan natin, hindi lahat ng misunderstood ay mali. Minsan, sign ito na iba ang calling mo. Kaya dun sa mga magbabakasyon, sabi ko sa kanila, pag pumunta ka roon, mag-survey ka. Para yung bakasyon mo, may kasamang ministeryo. Yung bakasyon mo, meron kang nagawa sa kaharian ng Diyos. Hindi yung bakasyon ka lang. Yung iba naman, feeling vacation. Mga turista. No? Isama mo ang ministry. Buti nga kayo, nakapagbakasyon na. Kami ni Sister Susan, puro plano. Sabi ko kay Sister Susan, biyahe tayo ng Taiwan. No? Kailan yan? Itong June. Dinagda naman ako ng imbitasyon. Sabi niya, biyahe na lang tayo ng Romblon. Kailan yan? Sa birthday ko. Tapos na yung birthday niya. Di pa rin kami nakauwi. Kasi nga, hectic yung schedule ko eh. Meron akong dapat unahin. At gusto ko mang magpahinga, di ako makapagpahinga. Gusto ko mang makapag-relax, di ako makapag-relax. Kaya nga, sinabi ko kay James, pupunta tayo ng Nueva Ecija. Kaya ito lang yung isisingit ko na panahon. Bumiyahin na kagad tayo. Kasi nakakahiya naman. Dahil nung kinasal si James at si Claire. No? Hindi lahat ng mga kamag-anak o relatives ni Claire ay nakasama. At proud siya na sabihin na maganda yung kasalan at gusto niya rin sa kanila ay may kasalan. Ganon din kasi mga kapatid sa probinsya. No? Kaya nung nandun kami, parang pesta. Pinaghandaan kami, mga kapatid, isang L300 ang pumunta ro. Sabi ko, punta tayo ron, sila naman yung maghahanda.
Kaya ginawa ko, siningit ko na agad. Mga kapatid, ang church hindi kulang sa member. Kulang ito sa disciple. Kaya ito yung focus natin. Makahubog tayo ng disciple. Kaya dun sa mga ginagamit ng ating Panginoon, may mga talent kayo. Turuan nyo na yung inyong mga anak. Disciplein nyo na yung inyong asawa hanggat nandito pa kayo sa local church. No? Ito yung kailangan natin. Kasi anytime, pag kailangan na si James kaya si Claire, kinakailangan nilang tumugon na. Yun naman kasi ang purpose talaga kung bakit sabi ko kay James, mag-asawa ka na. Ngayon, mawawalan ako ng drama. Kaya maghubog tayo. Magsanay. Bata pa lang. Mga kapatid, ang agila ay mukhang kakaiba kapag kasama ang mga manok. Hindi dahil mali ang agila, kundi dahil hindi siya ginawa para manatili sa lupa, kundi pang-itaas, panghimpapawid. Ganito tayo ng mga iniligtas ng Diyos. Tinatawag lang sa mas mataas na purpose. Kaya may calling ka. At yung calling mo ay merong purpose. When heaven puts fire inside you, earth will struggle to understand you. Hindi ka maiintindihan talaga ng nasa paligid mo. Kaya, huwag mong ikahiya kung hindi ka maintindihan ng lahat. Basta't ang mahalaga, malinaw na naiintindihan ka ng Diyos. Kaya ako, lagi kong sinasabi mga kapatid, ang kausap ko ay ang Diyos, hindi kayo. Pag meron akong dinisisyonan at merong tututol, merong magse-second opinion, no? Kuminsan, kini-question pa nga yung mga plano ko at desisyon. Hindi rito. Wala niyan dito. Mababait yung mga taga Las Piñas. Pero may sinabihan ako niyan. Sabi ko sa kanya, hindi ikaw kausap ko nito. Ang kausap ko, ang Diyos. Point number 2. Misfits are drawn to the Father's house. Ang mga hindi akma ay naakit na pumunta sa bahay ng magpapalayo o sa bahay ng Ama. Luke 2 verse 49. Did you not know that I must be about my Father's business? Sa Tagalog, sinabi niya sa kanila, bakit niyo ko hinahanap? Di ba gatalastas ninyo na dapat akong maglumakak sa bahay ng aking Ama? Yan. Kaya yung mga ulam, mga kapatid, nawiwili sila na pumunta sa bahay ng Ama o sa bahay ng magpapalayo. Yung mga kapos sa karunungan, no? Yung mga nagnanais na sila'y gamitin ng Diyos sa makapangyarihang paraan, nagbababad yan sa simbahan, sa bahay ng Ama. Hallelujah. Thank God. Ikaw yan at ako. Hindi lumiliban pag may pagkakatipon, sapagkat ang isip natin may kulang pa ako. Kapos pa ako. Pero yung mga hindi nagpapahalaga, huwag mo sabihin kompleto kayo. Kung kami nga ay naririto, sinasabi namin na may kulang. Hindi ka nagpapahalaga.
na pumunta sa bahay ng Ama. Kung kami ay kulang, tayo ay kulang-kulang. Maraming mababawas talaga sa iyo. Maraming mababawas ang isip nila. Alam ko na yan. Ang mga ngaral, si brother, alam ko na yan. Kaya habang ang ibang bata ay abala sa laro, si Jesus nasa templo. Ang tunay na misfit for the kingdom ay may kakaibang attraction sa presensya ng Diyos. Hindi sila kontento sa mababaw na Christianity. Hindi sila kontento sa attendance lang. Hindi sila kontento sa routine religion. Ang sabi nito, may hunger sila sa prayer, sa revival, sa salita ng Diyos. Burden para sa kaluluwa. Ito yung kanilang nararamdaman, mga kapatid. Kaya gusto nila lagi siya o sila, mga kapatid, ay naroon sa bahay ng Ama, sa templo o sa Father's house. Pagawaan ng palayo. Ang isda ay hindi kailangan piliting lumangoy sa tubig. Natural itong bumabalik doon dahil yon ang environment ng buhay niya. Kaya kapag ang isda inalis mo sa tubig, ang labas, inilaw, inihaw, sinugba, pinirito. Pag inalis mo ang isda sa tubig, patay. At ang Kristiyano, pag hindi dumadalo, walang commitment sa local church, spiritually, mamamatay. Kapag totoong tinawag ka ng Diyos, lagi kang babalik sa templo. Lagi kang babalik sa altar. Kaya nga ang sabi nito, a kingdom misfit may survive in the world, but he will only breathe in the presence of God. Kaya huwag mong iwan ang ministry. Amen? Dahil hindi ka lang na-appreciate, ang reward hindi manggagaling sa tao, kundi ito ay manggagaling sa Diyos. At pangatlo, misfits carry a divine assignment. Ang mga hindi akma ay may dalang makalangit na atas. Sabi ron sa chapter 2 verse 52 sa ating tekstong binasa, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa tao. Yung tamang pagbalanse ng buhay bilang mga mananampalataya. Nalulugod ang Diyos at nalulugod rin ang tao. Yan yung tamang pagbalanse. Hindi permanenteng misunderstood si Jesus. Dumating ang panahon, yung manifestation nakita sa kanyang buhay. At ito rin ang mangyayari, mga kapatid. Hindi habang panahon, hindi ka maiintindihan o mauunawaan ng mga taong nasa paligid mo. Kundi darating ang panahon, sasabihin nila, ngayon ko lang nasumpungan ang sagot sa tanong ko. Ito, mga kapatid, ang mahalagang bagay. Ang mga misfits ng kingdom, una, pinuproseso muna.
Pangalawa, inihiwalay dun sa karamihan. At ikatlo, pinapahinog muna. Bago gamitin sa publiko, hinuhubog muna sa lihim. Kaya mga workers, feeling nila na walang nangyayari, pero ang totoo, pinapalalim ka pa ng Diyos. Huwag kang mainip sa proseso. Hindi microwave ang ministry. Ang matibay na worker ay hindi instant. God prepares His workers in hidden places before revealing them in public places. Inatago ka muna ng Diyos. At pagganap na, sabi po ng banal na kasulatan, tsaka ka ilalabas niya sa pampubliko. Kaya pagkatapos ng temple experience ni Jesus, bumalik si Jesus sa ordinaryong buhay. Kaya meron dalawang buhay tayo na dapat nating pinahahalagahan at kinakailangan lumago. Buhay sa loob ng templo at buhay sa loob ng tahanan. Tumutukoy yun sa espiritual. Kaya dapat lagi nating nauunawaan ito na ang simbahan at ang pamilya hindi pwedeng paghiwalayin. No? Ito yung dapat nating maintindihan, mga kapatid. Yung kapag nandito tayo sa loob ng simbahan, tinuturuan tayo ng mga espiritual na bagay. At pagdating naman doon sa loob ng ating tahanan, yung mga naunawaan, mga naintindihan mo, yun naman ay isasagawa mo. Ay pwede natin ipagsabay ito. Mga kapatid, kaya ng araw, bago pakawalan, hinihila mo na ito paatras. Minsan, ang piling mo, inaatras ka rin ng Diyos. Dinidelete ka ng Diyos. Pero ang katotohanan, dinidevelop ka na niya. Inihahanda ka na niya para pakawalan, tulad ng palaso ng araw, malayo ang pwede mong marating. Ay huwag mong maliitin ang plano ng Diyos o pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. God often separates people before He elevates them. Bago niya sila itaas, ihiwalay ka muna. At kasama rito mga kapatid ang pruning. Kasama rito mga kapatid yung relasyon doon sa labas na kinakailangan putulin mo na. No? Putulin mo na. Kasi ito yung panganib eh. Iba yung espiritu niya sa espiritu ng Diyos. At ang tanong dito mga kapatid, kaya mo bang dalhin ang espiritu ng Diyos sa taong ito? O baka ang nangyayari, nahawaan ka ng kanyang espiritu. Na sa halip, na siya yung madala mo dahil alam mo ang katotohanan. At alam mo sa sarili mo na ginagamit ka ng Diyos at may tawag ang Diyos sa buhay mo, pero ano nangyayari? Ikaw ngayon yung hinihila. Kaya tandaan nyo ang ganitong uri ng mga tao. Ilalayo ka sa kalooban ng Diyos, ilalayo ka sa ministry, ilalayo ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan may pruning. Tama lang yan eh. Ako ho, bago ko nasumpungan si Sister Susan na magkaparehas kami ng espiritu, 3 naging kasintahan ko. Inalis muna ako ng Diyos. Kaya gusto ko na nung pumasok sa ministry, sabi ko noon sa aking pastor, ano pa ang kulang pastor? Sabi niya, kailangan mag-asawa ka na. Yung aking kasintahan na tagalabas,
na hindi nga pumasok sa loob ng simbahan. Sabi ko sa kanya, gusto kong maglingkod sa Panginoon, gusto kong magpasto. Kung tayo talaga, kasama ka ba sa paglilingkod? Sabi niya, ikaw na lang. Kaya lapit ako sa akin, pastor. Sabi niya, pastor. Sabi ko sa akin, pastor, paano to? Hindi sumama sa akin. Sabi niya, hindi yan kalooban ng Diyos. Eh, malakas ang loob ko noon dahil may dalawa pa ako reserva. Yung pangalawa, ganun din sinabi. Sabi niya, ayaw ko sa born again, mga buwang yan. Papalakpa, iiyak, tatawa. So, isa na lang ang natira. Eh, sabi ko sa kanya, gusto ko na maglingkod sa Panginoon, gusto ko na itama yung aking buhay, at gusto ko magpasto. Sabi niya, ayaw ko dyan. Ayaw ko dyan. No? Kaya, pagbalik ko sa akin, pastor, lumong-lumo ako noon. Katotoo lang, ito talaga yung kahinaan ng mga lalaki. Yung pag nabigo ka. Buti si James, one time lang, big time na. Kasi nanganamba rin ako kay James eh. Baka mamaya pag nabigo ito, hindi ko na makausap ito. Ito mga kapatid ang kahinaan ng mga lalaki. Babae. Amen? Kaya lupay-pay ako nun eh. Pero meron akong conviction nun kasi sinabi ko sa Diyos, Lord, hindi ako tataliko, ano man ang mangyari. Kasi nakatanggap ako ng himala. Pinagaling ako sa aking karamdaman. Kaya takot akong tumalikod. Nasabi ko ito, pagka minsan isiniseparate ka dyan, kasi maling tao yan. At huwag kang humabol. Inaalis ka na ng Diyos doon, ikaw naman, humahabol ka naman doon. At tumutukoy ito sa relationship. Ang totoo mga kapatid, naka-espiritu mo yung dadalhin ka sa Panginoon. Dadalhin ka sa paglilikod sa Diyos. Yan yung tamang tao. Salamat sa Panginoon. Sulit yung 3 beses ako nabigo sa pag-ibig nung nakilala ko si Sister Susan. Sulit. Kasi may nananalangin sa akin. Eh sabi niya sa akin, birthday ko. Saan tayo? Kain tayo sa labas. Mahina, 4,000. Kasi nag-revival ako mga kapatid. Sa isang church natin, sa Laguna, binigyan ako ng love gift na 16,000. Alam niya, may pera ako. Bigay ako. Sabi niya, meron pa ako sa iyong hihilingin. Ano yun? Kuryente natin, 25,000. Napanganga na lang ako. Ha? Talaga itong gobyerno na ito talaga. Mahirap talaga.
breaking the record. Sa kauna-unang pagkakataon sa tagal ko na rito, ngayon lang ako nag-bill ng kuryente na 25,000. Gagamit na kami ng aircon pag may service. Merkules, linggo ng umaga, linggo ng gabi. Tapos pag may jubilee night. Ha? Hindi ka na makareklamo eh. Anong gawin mo? Kailangan bayaran mo talaga yan. Dahil pag hindi, mapuputulan tayo. Sabi niya, nag-ibigay. Salamat sa Diyos. Nakasumpong ako ng tamang partner habang buhay. Kaya kung nakaranas kang mabigo, una at ikalawa, hindi siya ang para sa iyo. Antayin mo na mayroong naghihintay na para sa iyo. And I tell you, hindi siya. Hindi ka niya sasaktan. Hindi ka niya pahihirapan. No? Yan siya. Antayin mo lang. No? Antayin mo lang. Kaya, mga kapatid, ito yung kailangan natin na maunawaan at maintindihan. Kaya sa aking pagtatapos, huwag mong piliting mag-fit sa sistema ng mundo kung tinatawag ka ng Diyos para baguhin ito. Kailangan niya ng consecrated vessels. Gusto ng Diyos maging malinis ka. Si Jesus ay tila mispit sa paningin ng tao, pero siya ang eksaktong akma sa plano ng Diyos. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos at may ministry, minsan hindi maintindihan ng pamilya, hindi maintindihan ng kaibigan, dahil sa apoy na inilagay ng Diyos sa ating puso. You were never created to fit into the world. You were created to stand up for the kingdom. Kaya paglaban natin ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Kaya ngayong gabi, kung pakiramdam mo, kakaiba ka, kung may burden kang hindi maintindihan ng iba, kung may apoy sa puso mo para sa Diyos, at apoy natin sa altar na ito. Dahil minsan, ang mga misfits ng mundo ang madalas ginagamit ng kaharian ng Diyos. Kailangan muna tayong tanggihan ng mundo para gamitin ka ng Diyos. Ako nung nagtitenis pa, ako yung bida. Mga kapatid. Ako yung umpukan, ako yung laging nilalapitan, ako yung laging gustong katabi, ako yung gustong laging kasama. Pero nung iniwan ko yun at naglingkod ako sa Diyos, then pagkatapos, binalikan ko itong mga dati kong kasama, ang lamig na, ang tabang na ng pakikitungo sa akin. At ang iba, parang wala na silang nakikita, parang hindi ako kilala. Sabi ko nga, itong mga taong ito na minsan pinasaya mo, pinakinabangan ang buhay ko, yung iba kumita pa sa akin. Pero okay lang yun. Dahil tanggap ko ang mundo ko, hindi para sa kanila ang mundo ko, para sa kaharian ng Diyos. Eh, sabi ko, doon ko nakita na talagang ako'y dinisenyo ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin at palagpasin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? May tawag ka, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat.